At ito na nga yung mga huling kaganapan at bagong update sa ginagawang pag-aayos dito sa first floor. Tulad ng sabi ko ng nakaraang video ay dito sa side na to hindi pa na-final coating. Kaya kinabukasan pagkatapos malagyan ng tiles yung bintana ay sinimulan na rin ni Raiden yung final touch ng border paint at pag-a-apply ng final coating dito sa kabilang side. At nung natapos na siya na pinturahan yan ay dito naman siya sa kabilang CR na nung mga nakaraang buwan lamang ay pininturahan din namin ito ni Madam. Tapos pininturahan ulit ng mas maayos at mas maganda para pantay na lahat sa labas at sa loob. Tapos dito naman sa kabilang bahagi o sa likurang bahagi ay finishing naman ang ginagawa ni Mel. Bali hindi pa pala to natatapos lahat at saka hanggang sa kabila. Kaya ayon siya rin lang naman natasimula na dito sa bahagi na to ay tatapusin na lahat ng mga hindi pa natatapos. Dahil sa susunod na project kapag may enough na budget na ay i-repaint na ulit yung kabuuan ng bahay. Ito nga pala yung kabuuan ng bahay kapag dito sa may kalsada nakikita. O diba bahay ni Kuya talaga ang datingan. Naglagay rin pala ng butas dito para sa exhaust fan. Nilagyan na rin pala ng sealant ang bawat pagitan ng mga tiles para matapos na rin dito sa part na to. Sensya na pala sa aking boses dahil medyo malat. Ilang araw ko na rin kasing ine-edit to at hindi matapos-tapos. Inabutan na lang ako ng pagkati ng lalamunan, hindi ko pa rin matapos to kaya talagang tatapusin ko ngayong gabi to. Bali hindi lang pala sa isang araw nangyari to, bali pinagsasama-sama ko lang para maging isang video. Yung ilang araw na naipon ko na video. At syempre kung tinatapos at pinapaganda na sa loob dito sa may labas ng bintana ay ganun din tinatapos na rin. At ayun sa wakas natanggal na rin pala yung mga kalat na nakatambak dito na galing sa loob katulad ng lumang cabinet at yung iba pang mga gamit na hindi na kailangan. Ito na pala yung naging hitsura pagkatapos na matapos yung bintana at nung gabi ay nakapaglinis na at natanggal na yung ibang kalat at alikabok. Kahit papaano ay maayos na at malinis ng tingnan. Dito na rin pala tinambak yung mga pintura at iba pang mga gamit na gagamitin sa mga susunod na araw. Tapos kinabukasan pumunta kami ng Sorsogon City at isinabay na rin namin yung pamimili ng mga kailangan pa namin. Tulad ng varnish, ilaw at iba pa. At sa puntong ito nga ng aming buhay ay nagtatanong kami ni Madam kung mayroon bang pantanggal ng varnish na may kulay kasi yung mga naunang na i-varnish doon sa mga unang upuan ay may kulay at sabi ni Madam ay hindi niya masyado trip dahil nawala yung pagka-original na kulay ng Nara. Tapos dito naman kami sa section ng mga ilaw. Bumili na pala ulit kami ng additional na ilaw para sa kusina. Para sa loob ay iisa lang yung hitsura at lahat ay tricolor na rin yung kinuha namin. Dito lang. Map oh. Kuya, meron kayo ditong mga book ng curtain? Ng rad para sa rad. Saan po? Tapos syempre takaw sa mata talaga yung mga gamit dito sa bahay kaya napaturunan naman si Madam. At sabi niya ibibilhin niya yan sa susunod na project. Kung sa 3/4 po yan. Kung sakali ano, na-adjust ba? Cute. Next station ay dito naman kami pipili ng ilaw para sa kusina na nakatapat sa dining table. At dahil nga sa sobrang dami ng pagpipilian ay medyo natagalan kami ni Madam na magpili ng tama at talagang babagay dun sa may dining table. Kaya lang syempre hahanap kami ng design na bagay at design na pasok din sa budget. Actually hindi naman kami expert pagdating sa type ng design and decorations. Kumbaga ibinagay na lang namin dun sa kulay, sa white at magmamatch sa kulay ng tiles. So, 3,130 yung napili namin. Simple lang siya. Nagbago ng isip namin guys. So, ito na lang. Mas simple siyang tingnan. Mas mahal siya kumpara doon sa napili namin. Ang kagandahan lang kasi nito, simple lang siya. Tapos ano siya, elegant siyang tingnan. Matagal dito na nakatingala, pumipili, nagdi-decide kung alin talaga yung design na pasok sa budget. Eh, yung napili namin, hindi siya pasok sa budget kasi yung budget lang talaga is 3K plus. Kaso ang iniisip namin is kung alin ba yung mas magandang design na mas para sa amin babagay dun sa sa dining area. So, yun ang mas pinili namin. Ito. Yan. So, yung una is 3,000 plus yung dapat nabibilhin namin na naka-budget lang talaga ito. Bale, ito na mismo pala yung kukunin namin yung pinakang model nila dahil ito na yung pinaka-last stock nila. At bago nga namin tuluyang ipababa kay Kuya ay pinatry muna namin yung mga ilaw kung wala itong defect o kung lahat ay umiilaw. Bale, may tatlong options nga pala silang binigay sa amin na bulb na ilalagay. Mas bagay sana yung dalawa kaya lang hindi siya tricolor kaya ang inilagay na lang namin ay yung parang regular na bulb lang
na tricolor. Para katulad din sila ng ibang ilaw na nasa baba. Kumbaga kung ano yung light mode na gusto mo ay makakapag-adjust silang lahat. 5 watts nga lang din pala bawat bulb. Tapos ayun, nailagay na sa box nila kuya kaya pupunta na kami sa counter. Tapos naalala nga pala namin na kailangan din namin maglagay ng bagong wall clock doon sa baba. Kaya nagtingin-tingin na rin muna kami, nagbabakasakali kami na baka medyo mura at the same time ay magustuhan namin yung design. At ayun, wala nga pala kaming napili dahil yung gusto namin na design ay medyo aesthetic ang dating. Yun kasi yung magiging timpla ng ambience sa baba. Nakakainganyo talagang mag-ikot-ikot, pera na lang talaga ang kulang. Syempre doon muna tayo sa mga priority lang muna na dapat bilhin. At dahil nga kailangan din namin ng map, may nakita dito si madam na katulad ng map na gusto niyang orderin at eto, bibigyan niya ako ng malupitang demo. Kasi mas matibay pag dito. Saka ako nag-ibigay. Kasi ito talaga. Ay, dapat ganun. Parang yun. Katulad kasi, feeling ko, ito kain. Iiwala yung ano, marumi sa matin. Ayan, nagmak ka na. Mabili na. Ganun mo dito. Tapos, iiwala yung ano. Kung saan napupunta yung ano. Ay, yung parang mga buha-buha may mga buha. Hindi galing na sa pinagmag mo. Pero, hindi ko lang pa ma-imagine. Saan makukuha yung pan? What? Malinis. Yan lang ang malaking katanungan. Tama ka dito. Sabi na nung ulit sila, diba? Baka, ha? May mga purpose yan, diba? Ito naman yung pantanda ng gabi. Galing dito. Wow, ang galing ng demonstration. Talagang pwede na si Madam Palitan ng model. Pero hindi ko. Pero ito yung kaya may ganito yan. Okay na po, ma'am? Yeah. Ay, yung nag-iwala yung gabi. Ha? Ang puti sa decolor. Iniiwala yung puti sa decolor niya. O diba, talagang napakagaling ni madam na i-demo niya talaga ng tama. At dahil naglolokohan na lang naman kami ay eto, pumunta na kami sa counter. So ayun, tapos na kami bumili ng mga kailangan namin. Konti lang naman to, pero medyo mabigat na agad sa budget. Babayad na kami sa counter. 10? Oh, ganito lang to guys. Oh, dalawang ano lang. Mahal din yung furnish. Isang nasa box at saka yung nagkulang lang kami ng varnish. Tapos yung ilaw, yung hook, yan, yung lang mga nadagdag. Ayun nga at sa wakas ay natapos na rin kami ni madam. Sa wakas ay makakakain na rin kami. Each item breathing life into your vibrant story. Accessibility, premium quality, impeccable service. Wilcon makes your dreams within reach. Ganyan ang Wilcon. Salamat. Ay mahalaga. So, tapos na kami guys. Sa wakas makakakain. Tapos dahil Father's Day ng araw na yan ay bumili din kami ng gift para kay Pudang. Tapos yung iba pang kailangan namin. So paano po, hanggang dito na lang muna. Sana masayang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye!